Simulan na natin dito sa panibagong pagsusuri natin mula sa op-ed series na The Duterte Ledger. Hihimayin natin ang isang talagang sumabog na dokumento. Pinag-uusapan natin yung supplemental affidavit ni Ramil Madriaga noong April 14, 2026. Grabe to kasi ibinubunyag umano nito yung mga sikretong plano ng pamilya Duterte pagdating sa pagpasa ng kapangyarihan. Kumbaga, paano ba talaga nila pinipili at sino ba yung sadyang iniisang tabi bilang mga tagapagmana? Ngayon, ayon dun sa sinumpaang salasay, may mga palihim umanong tawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sarili niyang mga anak na lalaki. At medyo mabigat yung mga ginamit na salita. Baliw daw para kay Congressman Paulo Duterte at bading naman para kay Mayor Sebastian Duterte. Nakakagulat pakinggan, di ba? Parang pang teleserye. Pero teka lang, dahil sa mundo ng politika, lalo na sa level na to, higit pa yan sa simpleng pangiinsulto. Based sa ating source material, kapag tiningnan natin ang malalim na laro ng politika, lalo na sa mga naglalakihang political dynasties, yung mga ganyang salita, hindi lang yan basta nabitawan dahil sa inis o galit. Actually, mga matindi at kalkuladong husga umano ang mga ito. Ang bottom line daw ng mga husgang ito ay para direktang lagpasan yung mga anak na lalaki sa linya ng succession. Ang layunin, para sadyang iposisyon ang anak niyang babae, si Vice President Sara Duterte, bilang kaisa-isang tunay na tagapagmana niya sa politika. Kumbaga, it's a very calculated move. Siyempre, kung titingnan natin pareho ang magkabilang panig, may matindi talaga tayong salpukan na makikita rito. Sa isang banda, nandyan yung napakabibigat na alegasyon ni Madriaga na talagang planado at pinondohan yung pagpasa ng pwesto. Pero sa kabilang banda naman, napakabilis at pahasang itong itinanggi ni Vice President Sara Duterte. At in fairness, ginamit din ng kampo niya yung isang lehitimo at valid na estratehiya. Kinwestiyon nila yung kredibilidad ni Madriaga. Bakit? Dahil nga nakakulong ito ngayon sa isang hiwalay na kasong kidnapping. Kaya dito papasok yung tinatawag nating operational preference. Ito yung isang mahalagang konsepto na kailangan nating himayin. Kasi sa mga malalaking political dynasties, ang pagpabor sa isang tagapagmana, hindi lang yan basta passive na pagsabi na, "Oh, ikaw ang paborito ko." Operasyonal dapat ito. Ibig sabihin, nangangailangan yan ng malalim na pagpaplano, ng pera, at ng masistemang pag-i-engineer ng buong sitwasyon pabor dun sa napiling kandidato. Hindi siya nangyayari ng kusa lang. So paano ba talaga ito isinasagawa sa totoong buhay? Ayon dun sa affidavit, may mga natanggap umanong napakalinaw na direktiba si Madriaga. Sunod-sunod to. Una, kailangan niyang tumulong dun sa 2018 mayoral re-election sa Davao. Pangalawa, inutusan siyang kumilos para dun sa 2022 vice presidential campaign. At ang pangatlo, kailangan niyang palihim na i-profile yung political network mismo ng anak para tuluyang maplansya yung succession. Step by step talaga. Ngayon, iisipin mo, paano ba magre-react ang isang pamilya kapag lumabas sa publiko ang mga ganitong klaseng kwento tungkol sa panloob na hirarkiya nila? Well, imbes na isang tahimik o direktang legal na sagot, kakaiba yung nasaksihan nating lahat. Ang nakita ng publiko ay isang sobrang visceral, matinding emosyonal na reaksyon na mabilis na uwi sa isang malaking espektakulo sa media. Himayin nga natin tong timeline ng mga pangyayari kasi medyo wild. Nang pumutok yung balita tungkol doon sa umano'y komentong budding, anong nangyari? Agad-agad na naghamon ng suntukan si Mayor Sebastian Duterte laban kay Madriaga nitong April 2026. At tinanggap naman nito ng nakakulong na si Madriaga mula mismo sa Kambagong Diwa. Pero teka muna, kung susundan natin ang kwento, parang pamilyar masyado yung ganitong script, di ba? Balik tayo ng July 2025. Hinamon din ng mayor ng suntukan si dating PNP Chief Torre. Tinanggap din ni Torre yung hamon, pero imbes na sumipot sa ring, nalaman na lang natin na lumipad pala yung mayor papuntang Singapore. So nakakakita tayo ng malinaw na pattern dito. Maglabas ng isang matinding hamon, siguro para mabilis na mailihis yung atensyon nating lahat. Aminin ko, medyo nakakaaliw nga ang pag-usapan yung mga ganitong klaseng dramang politikal. Pero kailangan nating umatras ng kaunti at tanungin ang sarili natin. Lagpas sa espektakulo, ano ba talaga ang ipinapakita nito tungkol sa mismong pamamahala sa ating bansa? Kaya ilayuon na natin sandali yung atensyon natin sa mainit na chismis. Mag-focus tayo sa isang mas seryosong pagsusuri sa istruktura ng kapangyarihan kung paano nga ba talaga inoorganisa ng isang napakamakapangyarihang pamilya yung mga panloob na galaw nila. Dito natin makikita yung sobrang laking pagkakaiba ng imahe sa realidad. Kasi sa paningin ng publiko,
Laging pinapanatili ng mga political dynasties na matibay sila, na lagi silang nagkakaisa, solid daw. Pero kung pagbabasehan natin ng mga ibinunyag na dokumentong ito, mukhang sa likod pala ng mga nakasasarang pinto, may mga malamig, prangka at malulupit na kalkulasyon na nangyayari para lang mapagdesisyonan kung sino talaga ang may karapatang mamuno. So bakit ba ito labis na mahalaga para sa atin? Kasi ganito yan. Kung yung mismong pamumuno ay palaging inilalagay at ipinapasa lang sa loob ng isang napakaliit at protektadong sirkulo, ibig sabihin, kailangan din nating suriin ang lahat ng mga nagiging desisyon nila gamit ang lenteng yan. Kahit na saang aspeto pa yan, politika man, stratehiya, o lalo na pagdating sa pera, tulad ng mga nababalitang umano'y dummy accounts at mga intelligence funds. Literal na ang kapangyarihan at yaman parang nagiging kasangkapan na lang para mapanatili yung kontrol sa loob ng isang pamilya. Ngayon, klaruhin natin, ang pinakamahalagang punto rito ay ang katotohanang hanggang ngayon, itong lahat ay nananatiling mga alegasyon lamang. Kailangan siyempre ng matibay na patunay. Subalit, ang isang malaking game changer sa kaso ni Madriaga ay yung kusang pagbibigay niya ng waiver sa mga bank secrecy laws natin. Ang ibig sabihin niyan, pwedeng subukin at usisain ng mga investigador yung kanyang mga paratang. Ang kredibilidad ng mga kwentong ito hindi madidesisyonan ng mga matatapang na posts o pahayag sa social media, kundi ng mismong mga matitigas na dokumento at ebidensya. At dahil nga dun sa bank waiver na yun, pwede nang talagang buksan at busiin ang mga bank records. Pwede nang tuntunin step by step kung saan nanggaling at saan eksaktong napunta yung mga pondo. Pwede ring pag-aralan yung mga naging daloy ng komunikasyon. Very simple lang, kung walang basehan itong si Madriaga, mabilis naguguho yung kwento niya. Pero kung may mga detalyeng magtugma, naku, panigurado, napakalaking epekto niyan at baka kumonekta pa ito sa iba pang malalaking investigasyong nangyayari ngayon sa bansa. Bilang pagwawakas, gusto kong iwanan sa inyo yung isang napakalakas na mensahe mula dun sa source material natin. Sabi doon, hindi ipinagsisigawan ng kapangyarihan kung paano ito pumipili ng mga tagapagmana. Ipinapakita nito sa mga piraso-pirasong detalye at nagsisimula itong maging isang mapa. Nakakapangilabot isipin, di ba? Kaya ang tanong ngayon, habang unti-unting pinagsasama-sama ng mga investigasyon at ng batas ang mga pirasong ito, anong klaseng mapa kaya ng politika ang tuluyang mabubuo sa ating harapan? Maraming salamat sa pagsama nyo sa pagsusuring ito at hanggang sa muli nating paghimay sa mga may init na issue.